Mas lohikal bang isipin na ito ay isang napakataas na numero na hindi ko lang makita, o na dahil ito ay blanko at magagamit ko pa rin ang mga kasanayan, maaari ko lang gamitin ang mga kasanayan ng walang problema sa pag-ubos ng isang bagay. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang aking mga nerbiyos bago ako sumang-ayon sa isang bagong plano. Medyo mapanganib ito, ngunit ito ay magiging mabilis at mababawasan ang anumang posibleng mga problema sa hinaharap, maging mula sa mga halimaw o mga mangangaso. Ang mundo pagkatapos ng apokalips ay ibang-iba, ngunit pareho pa rin. Ngayon ay mas puno pa ng mga panganib at kamatayan. Ang isang mangangaso ay madaling mapatay ng mga halimaw, magnanakaw ng ibang mga mangangaso, o mapatay ng gobyerno kung hindi sila susunod. Upang mapanatili ang aking kaligtasan habang umaangat, kakailanganin ko ng isang napaka-defensive at offensive skill, at pati na rin isang speed supporting skill. Ang isang bagay na may ranggong C o mas mataas ay magiging napaka-epektibo, at gayunpaman ang pinakamurang C rank skills ay nagsisimula sa $500,000. Kaya, paano ko gagawin ito? Isang ideya ang matibay na nabuo sa aking isipan at nag-ugat. Alam ko na ang dapat kong gawin. Ayaw kong magdulot ng napakalaking kaguluhan, kaya kahit na kailangan kong gumawa ng paikot-ikot na paraan, maaari ko pa ring patuloy na sumisid sa mga dungeons ngayon. Ang plano ay ang pumunta sa isa pang dungeon pagkatapos umalis sa Apes Paradise. Gusto ko mang pumasok ulit sa dungeon, alam kong madali akong makikilala sa sandaling bumalik ako sa pasukan. Hindi ako paulit-ulit nasisid sa mga dungeons na may ganoong bilis ng paglilinis hanggang sa magkaroon ako ng kaunting tiwala na maprotektahan ang sarili ko mula sa karamihan ng mga banta. Ang layunin sa ngayon ay kapangyarihan na malapit o katumbas ng rank E. Mayroong isang Ye rank hunter sa lungsod na ito at siya ay isang kilalang celebrity. Ang lakas na ipinakita niya ay nagdulot ng takot sa maraming tao. Dahil maging ang mga bala at snipers ay hindi epektibo laban sa isang taong may ranggong E. Ang lungsod na kinaroroonan ko, Outer Banks, ay isang maliit na lungsod lamang na may ilang dungeons, ang pinakamataas na ranggo ay C. Ang ibang mga lungsod na nasa loob ng bansa ay may mas makapangyarihang mga hunters na may mas mataas na level na dungeons. Ang aking susunod na pupuntahan ay ang rank dungeon, Frozen Westland, na hindi gaanong dinadalaw ng mga hunters. Dahil sa sobrang lamig, ang dungeon na ito ay may 20 palapag na may iba't ibang mga hayop na may malamig na katangian ang lumilitaw. Dapat ay mas madali itong linisin gamit ang aking patuloy na paggamit ng Fireball. Bago ako pumunta sa Frozen Westland, gusto kong patuloy na subukan kung gaano karami pang beses ko magagamit ang aking isang skill sa ngayon, ang Fireball. Mula sa naunang 500 beses, nagamit ko ito ng 200 panandang pandagdag beses habang nililinis ang dungeon na ito. Inaayos ko ang aking mga iniisip, lumipat ako palayo sa Berdeng Crystal at sinimulan ang aking eksperimento kung maaari ko bang walang katapusang gamitin ang mga skills o kung mayroon lang akong abnormal na dami ng focus na hindi ko makita. Kaya, isang kakaibang eksena ang naganap sa huling palapag ng Apes Paradise na may isang lalaking nag-iisa na patuloy na gumagamit ng fireballs. Sumakit ito ng ilang metro ang layo sa kanya at marami pang sumunod pagkatapos. Lumipas ang 20 minuto. Patuloy pa rin akong gumagamit ng fireball nang hindi humihinto na nagdulot sa aking mabilis na tibok ng puso na sumandal sa baliw na ideyang iyon. Humigit kumulang sa mahigit 1,000 casts sa nakalipas na 20 minuto, patuloy pa tayo. 40 minuto ang lumipas, nalampasan ko na ang excitement, takot, ang buong katawa-tawa na ideya at tinanggap ko ito bilang katotohanan. Ito ay isang bagay na lampas sa aking mga wildest dreams at hindi ko man lang maintindihan kung paano ito posible. Sa nakalipas na 1 oras, nagamit ko ang isang rank skill, Fireball, ng mahigit 3,000 beses. Kahit na ang isang taong may rank A o ang pinakamataas na kilalang ranggo na hunter, Steel Mikhail, ay hindi magagawa ang isang bagay na tulad nito. Kinatakutan at binigyan ako nito ng isang ligaw na pag-asa na balang araw ay makakatayo malapit sa kanila. Sa paglipas ng panahon, ang mga bola ng apoy na lumabas ay unti-unting naging masiksik at ang kanilang mga pagsabog ay mas malinaw pati na rin ang paglalakbay ng mas mabilis. Sa nakalipas na 10 minuto, sa halip na karaniwang paggamit ng isa fireball bawat segundo, 2 ang lumabas bawat segundo. Mukhang nagiging mas maliit, mas mabilis, at mas malakas ang pagsabog habang patuloy ko itong ginagamit.
Ito ay dapat na ang aking proficiency na tumataas sa isang uto-uto na mabilis na rate dahil sa kung gaano karaming beses kong ginagamit ang skill. Ganito ang hitsura ng aking kasalukuyang panel. No. Vitality, 1-0. Focus. Strength, 1-0. Skill. Ang proficiency para sa skill na Fireball ay kamangha-manghang umabot sa 50, isang baliw na numero para maunawaan ko. Hanggat alam ko, kakaunti lamang ang mga taong may proficiency na mas mataas sa 30 dahil ang mga hunters ay patuloy na nagpapabuti sa kanilang sarili at nakakakuha ng mas mataas na ranggo ng mga skills habang lumilipas ang panahon. Ang isang rank hunter na gumagamit ng Fireball bilang kanilang unang skill ay magpapatuloy sa paggamit ng isang ranking skill sa sandaling makuha nila ang pondo para bumili ng isa. Walang sinuman ang gumugugol ng napakaraming oras sa paggamit ng isa sa pinakamababang ranggo na skills sa loob ng mahabang panahon. Tinitingnan ang mataas na proficiency, nagpasaya ito sa akin sa kung ano ang mangyayari kung patuloy kong gagamitin at tataasan pa ito. Ang kapangyarihan ng Fireball skill ay dapat nakasalukuyang nakahihigit sa anumang iba pang mga skills ng susunod na ranggo sa pinsala at bilis na lumilipad ito, malamang na malapit na ito sa ranggong I sa kakayahan nitong umatake. Nais kong patuloy na subukan ang walang katapusang paggamit, ngunit pinigilan ko ang sarili ko at nagpatuloy sa mga plano sa aking agenda. Pumunta ako sa kumikinang paringberdeng kristal sa gitna ng silid at inilagay ang aking kamay dito, na agad na nag-teleport sa akin sa labas ng monolith. Lumitaw ako hindi kalayuan sa pasukan, na may ilang tao na tumitingin sa akin na may mga nagulat na ekspresyon. Na-wipe ba ang buong team niya, o mayroong isang ranker dito? Hunter! Ha! Isang ranker. Nakakita ka na ba ng nakadamit na ganyan na may manipis na backpack? Paumanhin bata, sana hindi sila ang iyong mga pinakamalapit na kaibigan. Hunter, ye. Napansin ng ilang tao ang mga abnormality dahil may isang taong natapos ang dungsyon at nailipat ng mag-isa. Ang aking kasalukuyang kasuotan ay hindi talaga tumutugma sa sinuman na may ranggo Z o mas mataas dahil maraming tao ang mabilis na napansin ito. Karamihan sa mga taong naroon 1 oras at kalahati na ang nakakaraan nang pumasok ako sa dungeon ay wala na o hindi nakikinig dahil ang paligid na compound ng dungeon ay isang medyo malaking espasyo. Hindi ko pinansin ang mga nag-aalalang tingin ng mga hunters na naisip na wala na ang natitirang bahagi ng aking team at nagtungo sa gate. Nakakatawa, mas nasasanay na ako sa hindi pagpansin sa mga tingin ng ibang tao habang lumilipas ang araw na ito. Sa labas ng gate, may ilang mga stall at mga taong nagmamadali. Pumunta ako sa isa pang seksyon kung saan may ilang mga sasakyan na nakahanay at nagplanong gamitin ang Hunter Ride System. Maraming tao ang kumikita ng kanilang kabuhayan sa pagmamaneho ng mga hunters mula sa mga dungeons patungo sa Awakened Center o sa kanilang mga tirahan. Ito ay isang napakamapanganib na trabaho dahil maaari kang palaging magkaroon ng isang hindi matatag na customer. Ngunit sa oras na ito sila ay mga taong may sobrang kapangyarihan na maaaring sumabog sa iyo o baliin ang iyong leeg sa isang pag-ikot ng kanilang mga kamay. Isang lalaki ang mabilis na lumapit sa akin na may nakangiting ekspresyon at tinanong kung kailangan ko ng masasakyan. Tumango ako at mabilis na sumakay sa nakapark na Dodge Charger sa harap ko, ang aming destinasyon, ang Frozen Wasteland. Sa 25 minutong paglalakbay patungo sa susunod na dungsyon, patuloy kong iniisip ang anumang mga bagay na hindi ko napansin at sinuri ang aking mga plano para sa susunod na ilang araw. Mabilis na lumipas ang oras at papalapit na kami sa isa pang malaking monolith, ito ay may kaunting kulay kahel. Maraming hunters ang ayaw maglinis ng dungsyon na ito dahil sa matinding lamig na nagreresulta sa mandatory clean-up ng gobyerno ng regular. Mag-iingat ako sa dungsyon na ito dahil mas kaunti ang mga hunters at kahit isang ron ay malamang na makakuha ako ng higit sa doble ng pera na kinita ko sa Apes Paradise. Binayaran ko ang mataas na pamasahe at bumaba sa sasakyan, ipinakita ang aking hunter license sa mga gwardiya sa pinto na hindi na ako pinansin pagkatapos bigyan ako ng pangalawang tingin at iling ng kanilang mga ulo. Hoy, ipinapangako ko sa iyo na hindi lang ako isang hunter sa isang suicide mission, okay? Tiningnan ko ang paligid ng enclosure ng dungeon na ito at nagtungo sa pasukan. Wala man lang isang team na naghihintay na pumasok. May ilang hunters na nagkukumpulan sa ilang mga stall at tindahan na nagtitinda ng pagkain at gamit. Walang pumigil sa akin habang mabilis akong pumunta sa pasukan at inilagay ang aking kamay sa isa sa mga parisukat na pinto
na mabilis na nagdala sa akin sa unang palapag ng rank, Dungshon, Frozen Wasteland. Mabilis akong sinalakay ng lamig na nagtataboy sa maraming hunters, at mabilis na gumamit ng 2 fireballs na hindi lumipad palayo sa akin sa pagkakataong ito, ngunit umikot sa akin. Ang paggawa nito ay karaniwang nangangailangan ng mga hunters na patuloy na magbigay ng mas maraming enerhiya, ngunit wala akong naramdaman na ganoon. Sa sandaling inutusan ko ang mga fireballs na umikot ng ilang metro ang layo sa akin, ang lamig ay nabawasan at wala na sa dati nitong kalagayan. Walang pahinga na ibibigay dahil narinig ko kaagad ang pag-ungal ng mga hayop na mabilis na nagpakita ng kanilang mga sarili. Malinaw na puting lobo ang sumugod sa akin, ang kanilang makinang na puting ngipin ay nakakatakot na kumikislap sa puting wasteland. Walang kahit kaunting takot sa akin habang tiwala akong sumulong. Ang mga siksik na fireball ay mabilis na sumugod mula sa akin sa mataas na bilis, sumasabog sa mga katawan ng mga lobo at nagpapakalat ng mga piraso ng karne. Ang grupo ay mabilis na natapos sa unang volley ng fireballs, at ang natitira na lang sa akin ay ang pagkuha ng core na nahulog. Tiningnan ko ang maulap na malamig na daan sa harap ko habang nagmamadali ako sa 20 palapag na dungsyon na magiging simula ng aking paglalakbay. Sa unang 5 palapag ng Frozen Wasteland, mga grupo ng puting lobo ang lumitaw. Dahil sa mabilis na bilis ng laging nakakasira na fireballs, mabilis silang natumba. Bukod sa paggamit ng skill sa mga kalaban na lumitaw, mayroon akong ilang umiikot sa akin, at random na ginamit ang skill ng higit pa habang sumusulong ako, kahit na walang mga kalaban na malapit sa akin. Gusto kong pataasin ang proficiency ng fireball nang mabilis hanggat maaari. Maiisip ko lang kung ano ang naramdaman ng mga halimaw na ito, dahil makakarinig sila ng mga tunog ng pagsabog na mabilis silang hinihila patungo sa akin bago sila makatagpo ng isang kakilakilabot na kapalaran. Ang pagpatay sa lahat ng mga halimaw na ito ay wala gaanong epekto sa akin. Tinitignan ko sila bilang mga halimaw lamang sila, hindi sila mag-aalangan ng isang segundo na putulin ang ulo ko kung bibigyan ko sila ng pagkakataon. At huwag nang banggitin ang galit na nararamdaman ng lahat laban sa mga monsters dahil sa lahat ng pagpatay sa unang yugto ng apokalipse. Ang unang 5 palapag ay mabilis na nalinis, at mula sa ika-negatibo, 6 na palapag, mga monsters na may hugis na katulad ng mga fox ang nagsimulang lumitaw. Ang mga ito ay mas malaki kaysa sa mga lobo bago sila. Ang kanilang laki ay nakakagulat na hindi sila ginawang mas mabagal at sumusugod sila patungo sa akin habang mabangis na umuungal. Ang masiksik na fireballs ay patuloy na lumalabas sa akin nang hindi humihinto. Ginagawa ko ang aking makakaya upang umangkop sa patuloy na pagtaas ng bilis habang tinitignan ang kanilang mga ulo at paa. Sa sandaling mayroong pagtama, sumunod ang isang pagsabog at lumipad ang mga piraso ng karne. Ang mga Arctic foxes ay pagkatapos ay natumba ng kasingdali ng mga lobo. Ito ay nagpatuloy hanggang sa ika-negatibo 15 na palapag, kung saan ang malalaking musk ox ay nagsimulang lumitaw. Mukha silang malalaking bison, ngunit may mas maraming balahibo. Tumigil ako sa pagtitig sa kanilang mga paa, dahil mukhang ang kanilang makapal na takip ay nagbigay sa kanila ng proteksyon at nag-focus sa paghagis ng mga fireballs sa kanilang mga ulo lamang. Sa bilis na sumusugod sila patungo sa akin, kailangan ko talagang umatras para maiwasan ang pagkabangga sa tuwing nakakasalubong ko ang isang grupo ng 4 o 5 musk ox. Kailangan nila ng mas maraming fireballs para matalo, at kung marami sila, may isa na makakapasok sa loob ng ilang metro. Ito ay nagpababa ng aking patuloy na pagtaas ng tiwala ng kaunti, na nagdulot sa akin na pabagalin at ihinto ang aking walang tigil na paggamit na nagdulot ng mga pagsabog na nag-alerto sa mga monsters nang malapit na ako. Sa sandaling makasalubong ko ang isa pang grupo, ginamit ko ang maraming fireball hanggat kaya ko at pinanatili ang mga ito sa paligid ko nang hindi nawawala ng focus bago bomba ang grupo nang malapit na ako. Ganoon nga, maayos kong nalinis ang lahat hanggang sa ika-negatibo 20 na palapag na may mga hagdan na yari sa kristal na salamin na pababa. Huminga ako ng malalim at inihanda ang sarili ko, ginamit ang maximum na fireballs na kaya kong panatilihing umiikot sa akin bago ako mawalan ng kontrol at sumabog ang mga ito na mga 1-0. Higit pa doon at mawawalan ako ng konsentrasyon ng ilan na lilipad palayo at sasabog. Bumaba ako sa hagdan at sinalubong ng isang malawak na kuweba na may malamig na hangin na umihip. Sa gitna ay isang malaking natutulog na hayop. Sa sandaling pumasok ako, 2 maliwanag na kumikinang na mga mata ang bumukas na nagbigay sa akin ng gulat.
Ito ang kauna-unahang monster na talagang nagparamdam sa akin ng medyo hirap huminga, higit sa lahat dahil sa laki nito. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras bago inutusan ang mga fireballs sa paligid ko na sumugod patungo sa malaking hayop na ngayon ay nakatayo sa dalawang paa. Aba! Lahat ng 1-0 fireballs ay sumugod patungo dito na may ilang higit pa na lumitaw sa paligid ko pagkatapos ng ilang segundo. Ang hayop na mukhang isang malaking polar bear ay nag-cruise ng makapal nitong mga braso sa paligid ng mukha nito habang papalapit ang mga fireballs at isang malaking pagsabog ang naganap. Boom! Napuno ng alikabok ang silid, ngunit hindi ko na inabala pang maghintay at suriin kung buhay pa ito o hindi bago ko ihagis ang susunod na 1-0 fireballs sa parehong direksyon. Whoosh! Sumigaw ako habang mabilis akong umatras. Ang oso ay hindi patay at sumugod ng ilang metro palapit sa akin. Ang mga braso nito ay wasak at sunog, ngunit ang malalaking panga nito na may malinis na puting ngipin ay nakanganga. Ang huling 1-0 fireballs na pabaya kong inihagis ay nagligtas ng buhay ko dahil mabilis silang sumabog sa nakangangang panga ng oso at sumabog ang ulo nito. Aba! Aba! Ewe! Hinihingal ako habang pinapakalma ang sarili ko. Malapit na yon. Kung naghintay ako ng 1 segundo. Kung medyo masyadong overconfident ako, ang ulo ko ay ninunguya na. Damit! Ang paghagis ng mga huling fireballs na walang pagsuri ay nagligtas lang ng buhay ko. Natumba ako at pinigil ang aking emosyon habang nawala ang alikabok at bumalik sa katahimikan ang silid. Pumikit ako habang ang mga pangyayari sa nakalipas na ilang minuto ay naglaro sa aking isipan. Binibilisan ko ang mga bagay-bagay. Mayroon lang akong isang rank skill at ako lang mag-isa ang umaatake sa isang rank dungeon. Tanga! Hindi mahalaga na maaari ko itong gamitin ng paulit-ulit kung hindi ito mabilis na makakapatay ng malalaking boss na tulad nito. Kahit na may tumaas na proficiency ng fireball, hindi sapat iyon para sa akin upang komportableng matalo ang isang rank A boss. Hindi ko rin sinipsip ang alinman sa mga core na nakolekta ko hanggang ngayon dahil nagplano akong ibenta ang lahat ng ito para mabilis na makabili ng isang mas mataas na tier na skill book. Tanga rin. Kung sinipsip ko ang ilang strength core, yes, ang aking mga kalamnan ay mapapalakas at magiging mas malakas at mas mabilis ako. Kung sinipsip ko ang mas maraming vitality core, yes, ang aking mga depensa at kalusugan ay lalong tataas upang ang isang pag-atake ay hindi ako papatayin. Huminga ako ng malalim habang dumadaloy ang mga ideyang ito. Okay. Hindi na kailangang magmadali. Magplano ng maingat muna. Ang aking orihinal na plano ay ang paulit-ulit na sumisid sa mga dungeons ngayon hanggang sa makakuha ako ng sapat na pera para bumili ng isang C-rank skill, ngunit maaaring hindi iyon ang pinakamatalinong ideya. Kailangan kong ulitin ang Frozen Wasteland nang hindi bababa sa 3 o 4 beses mag-isa kung gusto kong makakuha ng pondo na malapit sa $250,000. Ang Apis Paradise lamang ay nagbigay sa akin ng mga materyales na nagkakahalaga ng humigit kumulang $60,000 at nakakuha ako ng halos doble ng halagang iyon dito na may 100 core. Sa huling 20 palapag ng dungeon na ito. Isang bagong plano ang mabilis na nabuo at tumayo ako para suriin kung ano ang iniwan ng boss. Isa, skill book at ilang rank A core na medyo mas malaki kaysa sa itlog ng kalapati. Ang skill book na kinuha ko ay tinawag na Arctic Armor. Mabilis na dumating ang kaligayahan sa aking mukha dahil ito ay isa sa mga kategorya ng mga skills na pinaplano kong bilhin. Ang mga skills na tulad nito ay lubos na nakakatugma sa akin ngayon dahil ang ilang armor skills ay may oras at ang ilan ay nananatili hanggat nagbibigay ka ng enerhiya. Ang mga tanks ay karaniwang gumagamit ng skill na ito kapag nakikipaglaban sa mga bosses na nagbibigay sa kanila ng isa pang layer ng nadagdagang proteksyon. Kung ang tank ay walang sapat na focus, maaaring maubusan siya ng enerhiya para sa armor at mabilis na matalo, kaya ang mga miyembro ng kanyang team ay kailangang kumilos ng mabilis para patayin ang boss. Ang Arctic Armor ay mananatiling aktibo hanggat nagbibigay ka ng enerhiya para sa skill. Hindi ako nag-aksaya ng oras sa pag-aaral nito at mabilis na inactivate ito. Isang manipis na kristal na layer ng yelo ang mabilis na nabuo sa buong katawan ko na nagbigay sa akin ng malamig na pakiramdam. Halos lahat ng malamig na hangin na umiihip sa kuweba ay parang simoy ng hangin sa akin. Wow! In love na ako sa bagong skill na ito.
Tulad ng dati, hindi ko naramdaman na gumagamit ako ng enerhiya o nag-ubos ng anumang bagay mula sa aking katawan habang aktibo ang skill. Isang tiwalang ngiti ang mabilis na bumalik sa aking mukha habang kinokolekta ko ang natitirang core, la at inilagay sa aking mabigat na backpack na ngayon. Pumunta ako sa berdeng kristal na sumulpot pagkatapos ng pagkamatay ng malaking oso, inactivate ang Arctic Armor at hinawakan ang kristal. Gabi na sa labas, ang malamig na hangin na nagmumula sa Frozen Wasteland Monolith ay lalong tumitindi. Nadaanan ko ang ilang tao na naroon at nagtungo sa mga kalsada kung saan maraming sasakyan ang nakapark. May isang mabilis na lumapit sa akin at sumakay ako sa sasakyan. Ang aking destinasyon ngayon ay ang sikat na Hunter Lodging sa gitna ng Outer Bank na city. Maraming hunters ang walang permanenteng tirahan dahil madalas silang lumilipat, kaya nagsimula ang mga mararangyang negosyo sa hotel na partikular para sa mga hunters. Karamihan ay nagbabayad para manatili doon sa isang araw, dahil ang halaga ay wala sa malapit sa kung ano ang kinikita ng karamihan sa mga hunters mula sa pagpatay ng mga monsters araw-araw. Halos makagat ang ulo ko ay nagising ako ng kaunti, kahit na naisip kong malinaw akong nag-isip ng pinaplano ko ang lahat. Tatawagin ko na ang isang araw sa ngayon. Ayusin ko ang mga core na nahulog at titingnan kung gaano karaming pera ang magagawa ko sa pagbebenta sa kanila at kung gaano karami ang dapat kong sipsipin sa aking sarili. Mabilis kaming nakarating sa Hunter Lodging na tinatawag na Pristine Residency. Binayaran ko ang pamasahe at nagtungo sa pasukan ng hotel. Babalik ako sa aking maliit na apartment sa ibang araw para kunin ang aking mga gamit, ngayon ay kailangan ko lang ng pahinga. Ang Pristine Residency ay may marangyang hitsura na may kumikinang na mga ilaw sa paligid nito. Dahil ito ay isang hunter lodging, mayroong maraming serbisyo para sa mga hunters na inaalok. Bukod sa maluho na kainan na may espesyal na nilutong monster meat, mga maliliit na tindahan na nagbebenta at bumibili ng skill book, la, item, la, at core, la ay narito rin, kahit na hindi ito kasing dami ng mga tindahan sa awakened centers. Ang pagbebenta ng iyong mga item sa awakened centers ay karaniwang magbibigay sa iyo ng mas maraming kita at makakahanap ka ng mas bihirang mga skills doon. Ang mga lugar tulad ng Pristine Residency ay higit na isang negosyo habang ang awakened centers ay nasa ilalim ng pakpak ng gobyerno. At ang gobyerno ay hindi kailanman tumigil sa pagbili ng lahat ng mga item na nahuhulog mula sa mga monsters ng maramihan. Pumunta ako sa reception area kung saan ang isang babaeng sobrang ganda ay nagpapakita ng pinakamatamis na ngiti at ipinakita ang aking hunter license. Ang ngiti ay hindi nawala sa kanyang mukha habang mabilis niyang iniproseso ang isang silid para sa akin at binigyan ako ng keycard. Hindi ko na inabala pang tingnan ang alinman sa mga tindahan sa malaking gusali at dumiretso sa silid na nasa ika-negatibo 1-0 palapag. Ang gusto ko lang gawin ngayon ay humiga sa isang malambot na kama. Ang silid sa Pristine Residency ay medyo malaki. Mas gusto ng mga mangangaso na magpahinga sa mga espesyal na ginawang tirahan dahil sa garantyang kaligtasan. Walang gustong maging mayaman at kilalang mangangaso na mapapatay habang natutulog. May isang bandehado ng mga sariwang prutas sa gilid at isang makapal na kama sa gitna ng silid. Umupo ako sa kama at inilabas ang core sa aking backpack para malaman kung magkano ang pondo na makukuha ko bukas. Mayroong 38 focus, 54 strength, at 48 vitality course, halo ng ip ampersand A rank. Ang dami ng mga course na ito ay posible lamang kung ikaw ay isang napakataas na ranggo na nag-iisa sa mas mababang mga dungsyon o mula sa pakikipagtulungan sa iba na may parehong kakayahan upang salakayin ang mga mataas na ranggong dungsyon. Ang mga course lamang ay marahil ay makakapagbigay sa akin ng kabuang $180,000 kung ibebenta ko ang lahat ng ito. Hindi ko kayang makalapit man lang sa pagbili ng isang rank C skill, ngunit marahil ay makakakuha ako ng isang rank D skill o 2 rank A skills. Kung pipiliin kong ibenta ang Minor Heal na nakuha ko mula sa boss ng Apis Paradise, iyon ay isa pang $20 hanggang $30,000. Ngunit mas interesado akong matutunan ang kasanayang iyon mismo pagkatapos ng laban sa oso na iyon. Nangangapa ako habang tinitingnan ko ang core sa harap ko. Ang paggawa ng isang bagay na tulad nito ay lagi kong nais, ngunit kahit kailan sa aking mga panaginip ay hindi ko naisip na ito ay magiging isang katotohanan. Mabilis na bumalik ang aking isipan sa panahon ng pagkalito, nang ang mga halimaw ay unang ipinakilala sa mundo. Ang huling bagay na natatandaan kong sinabi sa aking mga magulang ay magsaya kayo.
Pupunta sila sa kanilang anibersaryo, sa wakas ay may oras na malayo sa kanilang anak na hindi pa umaalis sa bahay. Iyon ang mga huling salita. Hindi sinasadyang tumulo ang mga luha mula sa aking mga mata habang bumabalik ang aking isipan sa panahong iyon. Natatandaan ko ang galit na naramdaman ko. Ang kawalan ng kakayahan habang nagtatago ako sa basement. Malayo sa mga hiyaw at ungol na malinaw na naririnig na para bang nasa tabi ko. Ang ginawa ko lang ay kumapit sa aking telepono at pinanood ang mga update sa balita habang ito ay nagmula sa mga halimaw na lumitaw hanggang sa payo para sa mga tao na magtago sa kanilang mga tahanan, hanggang sa mga taong may sobrang kapangyarihan at ang militar na pumapasok. Nagtago ako sa basement na yon ng 2 magkasunod na araw bago ko pa man nagkaroon ng lakas ng loob na umakyat sa itaas at kumain ng isang bagay. Ang mga linggo pagkatapos ay kumpirmasyon lamang ng maraming tao na hindi bumalik sa kanila ang kanilang mga mahal sa buhay. Natakot at nahihiya ako noong panahong iyon. Ang aking mga magulang na gumawa ng lahat para sa akin ay pinatay ng mga halimaw habang ako ay nagtatago sa takot. Ang oras pagkatapos noon ay tila lumipas na parang isang malabo. Gamit ang perang naiwan ng aking mga magulang, nagawa kong mabuhay ng komportable. Tumagal ng mga buwan bago ko sinimulang idirekta ang galit at kawalan ng pag-asa tungo sa mga bagay na gumawa nito, ngunit hindi ko pa rin nagagawa ang anumang bagay tungkol dito. Ang mga buwan pagkatapos noon ay ginugol ko sa pag-aaral ng bawat maliit na bagay na kaya kong malaman tungkol sa mga halimaw, dungjon, awakened hunters, at ang katotohanan ng ating bagong mundo. Ngayon lamang ako natuto ng isang skill book at nagising ang aking sarili. Pinunasan ko ang mga luha sa aking mukha habang bumalik ang isang matatag na ekspresyon. Wala akong nagawa noon, ngunit mababago ko ang ginagawa ko ngayon. Inilagay ko sa gilid ang ilang rank, vitality, at strength course para sa akin na maabsorb at kinuha ang telepono malapit sa kama upang mag-order ng room service. Pagkatapos ay natutunan ko ang minor heal skill at sinubukan ang kasanayan sa unang pagkakataon. Isang berdeng ilaw ang dumaan sa aking katawan, binabawasan ang ilan sa pagod na nararamdaman ko. Gumawa din ako ng Arctic Armor upang maging aktibo sa parehong oras dahil ang kasanayan nito ay tataas ng mas matagal itong ginagamit at ang mga katangian ng depensa nito ay higit pang tataas. Pagkatapos ay sinimulan kong i-absorb ang ilan sa mga core na inilagay ko sa gilid. Dumating ang aking pagkain hindi nagtagal pagkatapos, 2 plato ng prime ribs na may kaunting tubig. Pinahinto ko ang lahat ng kinuha ko ang pagkain mula sa pinto at kinain ang mga steak na naghihintay sa akin. Binuksan ko ang habang kumakain upang tingnan kung may anumang bagong balita na nangyari ngayon. Mayroong isang lalaking may balbas na anchor sa isang suite na nakikipag-usap sa isang celebrity hunter. Elmer Doyle, kakabalik mo lang mula sa ibang bansa mula sa paggawa ng gawaing pangbayani sa Country C ng United Federation, gaano kaiba ang pamumuhay ng mga mangangaso doon kumpara sa ating dakilang Blessed Empire? News Anchor. Haha, masaya ang trabaho, ngunit tiyak na isang bagong kapaligiran. Ang mga bagay ay ginagawa ng ibang-iba doon. Ang Dungeon Diving ay mahigpit na kinokontrol, kung saan ang mga mangangaso ay kailangang ibigay ang higit sa kalahati ng kanilang kinikita sa gobyerno. Nakakagulat talaga na makita. Celebrity Hunter. Aba, paano mabubuhay ang mga mangangaso sa ilalim ng gayong pang-aapi? Magrebelde ako. Walang katulad dito sa ating dakilang imperyo, kung saan ang mga mangangaso ay binibigyan ng kalayaan na lumago at umunlad. Iyon ang dahilan kung bakit mayroon tayong mga kahanga-hangang bayani na sumisibol sa paglipas ng mga taon. Pagpalain nawa ng Diyos ang dakilang bansang ito. News Anchor. Well, Celebrity Hunter. Mabilis kong pinatay ang gay habang umiiling. Walang kapansin-pansing nangyayari, ang karaniwang propaganda lamang ang itinatapon sa karaniwang nanonood ng balita. Ang Blessed Empire talaga bang pinagpala tayo? Kung ikukumpara sa United Federation, ang mga mangangaso dito ay may mas mataas na rate ng pagkamatay. Ang paminsan-minsang pagkasira ng dungyon ay nagdudulot din ng malawakang pagkamatay dahil ang oras ng pagtugon ay karaniwang mabagal. Bagaman maswerte akong nasa lugar ako, sa paglipas ng mga taon ay naging mapag-alinlangan ako sa maraming bagay na naririnig ko. Ang mga mangangaso mula sa United Federation ay namumuhay ng ibang-iba, ngunit sa nakita ko sa mga online forum ay masaya sila sa paraan ng paggana ng mga bagay-bagay.
Siyempre, maraming issue pa rin, ngunit wala kahit saan malapit sa kasindak-sindak gaya ng ginagawa ng lahat ng ating mga news network.